Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading for the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day, no? Gusto ko naman po ulit gamitin yung ating Black Oracle, no? At samahan po natin ng ayan. Dalawa po ang gagamitin natin for our first reading for today. Pareho po siyang oracle, the Lover's Oracle and the Telepathy Oracle cards. No, tingnan po natin, no, very mabisa ito. Titingnan natin kung ano ang pakiramdam ng person you right at this very moment using this double oracle cards, no? Okay. Balasahin muna po natin. Mamimili po tayo. Ay, sorry po. Nahulog yung aking. Ayan. Ayan. Balasahin muna po natin ang ating cards. Pili na po tayo ng 10. Pili na po tayo ng 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tabi muna po natin itong hindi natin napili. Tabi din muna po natin to. Ayan, tabi muna po natin yan. Dito na lang. At ito naman po, no, pili po tayo dito ng 10. Kamusta po? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, fourth reading kahapon. Yung third and fourth po halos sabay ko lang na-upload, no? Siguro mga isang oras, dalawang oras lang ang pagitan, no? Sana po ay mapanood yan. Very, very powerful po yung dalawang huli din, ano? So, sana po ay mapanood nyo po yan. At talagang sa mga alam ko gabi na po. So, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo po yan, no? Yung third and fourth reading, no? Talagang napaka powerful din po yan. Okay, pili na po tayo ng 10. Okay, last. Then, pili na po tayo ng 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bago pala po ito ay sindihan muna po natin ang ating kandila. Wala na tong isa. Patapos na to. Pag-goodbye na tong isang kandila. Meron pa, laban pa siya. Laban pa po yung ating isang kandila. Okay, so tingnan po natin. Kinato ko na hindi pa nagsanib persa. Okay, sana po ay magsanib persa kayo. Ayan.
Naku, for your first card, I can talk to you right now. No, ito pong taong to ay hindi ka makausap sa ngayon. Maybe blinaka po niya kasi, no, or maybe nanahimik siya, or ginosting ka niya, or nawala siyang parang bula. Kaya ngayon po, ayan, ano, hindi ka po niya makausap. Talagang itong taong pong ito ay hindi po siya manahimik, hindi po siya nagsalita, na nahimik siya, iniwanan ka niya ng parang hindi mo alam kung ano ang nangyari sa inyo, no? And sa nakikita ko din po dito, parang hindi niya po alam yung gagawin niya, no? Hindi siya makapag-usap sa iyo, hindi niya po alam kung saan siya magsisimula, sa totoo lang, no? Gusto niya pong i-rekindle kung ano man po yung inyong samahan. Kung namimiss niya po, no? Namimiss niya, parang sa isip niya po ay nire-rekindle niya na po yung inyong naging samahan, yung inyong relasyon, pero hanggang sa isip lang po niya, no, na parang iniisip niya nung nagsimula kayo, nung masaya pa kayo, yun po yung mga iniisip niya ngayon, kasi pakiramdam niya po na 'di ba, parang pakiramdam niya po nawalan siya ng spark sa iyo, nawalan siya ng gana, akala niya po hindi niya na ikaw mahal, akala niya po wala na siyang gana sa iyo. Ngayon po ay bumabalik at nare-rekindle po sa isip niya, no, na hindi niya po alam kung ayan, no. Ay nako. Kailangan niya po talagang i-put into actions yung mga naiisip niya, no? For some of you po, hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya, hindi niya po alam kung ano po ang magbibigay sa kanya ng hindi niya po alam totally, no, kung ano po yung gagawin niya sa buhay niya ngayon, dahil isip lang siya ng isip, hindi naman po niya kayang i-put into actions yung mga gusto niyang mangyari sa kanya, sa inyong dalawa, no? Napakaduwag po nito, no? Pero hindi ka po niya ma-let go, Sabi niya, hindi kita ma-let go. Kaya ayan, ano, parang hindi ka daw niya ma-let go, pero hindi ka niya makausap, naiisip ka niya. Parang mas mahirap po yung ganito, no, na hindi ka niya ma-let go. Nire-rekindle niya sa isip niya, binabalik-balikan niya yung masasayang araw niyo, binabalikan niya yung iniisip niya yung masasayang panahon niyo, pero hindi ka niya makausap at hindi ka pa rin ito na-let go. Hanggang ngayon po, hindi ka pa niya ma-let go at iniisip-isip niya po yung mga masasayang alaala niyo. Bakit hindi mo kausapin? Ginagalit mo na naman ako, no? Hindi ka pa rin niya ma-let go. At iniisip niya, o naiisip niya. Yun yung nangyayari, sorry. Dapat po dun tayo sa talaga nangyayari. Naiisip niya yung mga hindi ka pa din niya ma-let go, at naiisip niya yung mga masasayang alaala niyo. Yan, no? Feeling niya po nagkaroon ka na ng boundaries, no? Pakiramdam niya po nagkaroon ka na ng boundaries. Pakiramdam niya po is kahit papano itong taong to ay pakiramdam niya po sa'yo ay sobra-sobra yung
naging pagbibigay mo sa kanya, sobra-sobra yung pag-aalaga mo sa kanya. At ngayon dahil sa nangyari sa inyo, pakiramdam niya hindi siya ganon kadaling bumalik sa'yo. Nagkaroon ka ng boundaries, no? Parang mahihirapan siya to let go of you, no? At mahihirapan siya ngayon na ikaw ay parang paniwalain sa mga kasinungalingan niya ngayon. I don't know where to start. Hindi po alam ng tao nito paano magsisimula. Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang mga dapat gawin. Ano? Feelings. Sabi niya, take the time to explore the deep emotions you are experiencing. Kailangan po, ikaw po kasi sabi niya, parang ikaw ngayon ay naiisip mo lahat ng sakit. Alam mo na yung pakiramdam ng talagang sinaktan, no? So, alam niya po na ikaw talagang ninamnam mo yung sakit, no? Ninamnam mo daw talaga lahat. Ngayon, parang hindi ka na ganun ka daling maniwala sa lahat ng drama niya, no? Parang nagkaroon ka ng boundaries. Yung emotions mo daw ngayon ay ingat na ingat. Iniingatan mo na talaga. At tinitingnan mo na yung lalim ng emotions mo bago ka sa kanya maniwala. No, talagang sabi niya, I wish I could be fully honest with you. Sinabi niya na sana daw ay naging tapat na lang siya sa'yo. No, at sinabi na lang niya sa'yo lahat-lahat. Pero hindi po niya ginawa. Oh. Para sana naging fully honest siya sa'yo. Nagkaroon ka pa ng clarity. Nagkaroon kayo ng clarity. Nagkaintindihan kayo na pag-usapan na lang ang mga bagay na to. No? At naging honest siya sa'yo. Magkapatawaran na lang kayo. At yung alam mo yung mga tanong mo sa sarili mo, sa utak mo, ay nasagot mo na lang. And then mas madali sanang magpatawad sa'yo kung magpatawad sa kanya kung nagkaroon ka ng alam mo na yung totoo lahat. And nag-apologize na lang siya sa'yo in a very sincere way. Kaso it's the other way around. Sinisi ka pa niya at hindi niya po sa'yo sinabi yung totoo. Ayan o. Why can't I tell you the truth? No? Hindi niya po sinabi sa yung totoo. Nagsisisi din siya na bakit bliname ka pa niya na sana ay hindi na siya naging makasarili. No? Talagang inamin na lang niya sana sa'yo para daw po yung connection nyo ay na-rekindle pa. No? Ayan no? Kasi naiintindihan niya na yung connection nyo, yung samahan nyo dati, very unbreakable daw, no? Hindi daw yan masisira ng ganun-ganun lang, pero hindi mo po inakalang masisira ng ganyan-ganyan lang. Pero ngayon, ayan, sirang-sira dahil po sa kanya. Pero ayun sinasabi ko sa'yo, hindi siya makalet go, hindi siya makamove on pa rin sa'yo, no? Hindi siya makamove on sa'yo, hindi siya makalet go sa'yo. Talagang naiisip ka po niya. Sabi niya, bibigyan niya pa daw ng time kasi naniniwala daw siya na time forget those scars. No? Hahayaan ka daw muna niyang huminga, hahayaan ka daw niya muna, pero ang hindi niya alam ay sa pag-oras na nakakalimutan mo na yung scars, nakaka-adjust ka na din po at nakaka-move on ka na din po. Pero siya, ang ginagawa niya, pinapatagal niya pa ng pinapatagal para daw hindi na ganun kasakit pag lumapit siya sa'yo. Or pinatagal niya na pinatagal dahil akala niya pag lumapit na siya sa'yo, okay na. Pero the truth is, hindi pala. No? Mas lalo palang nakaka-move on ka na. Nakaka-adjust ka na. So pag lumapit siya, baka hindi mo na siya kailangan. I can't do this right now. Hindi niya pa daw po kasi magawa sa ngayon. Sinasagot talaga ako ng baraha ko. Kada barahang ini-explain ko after nang sinasagot niya ako ng feelings niya. I can't do this right now. Hindi niya pa daw po kasi kayang gawin sa ngayon. Napakaduwag. Kahit po siya ay nagigilty, may guilt po siya, no? Talagang sabi niya gusto niya na sanang makapag-usap sa'yo para maging masaya na siya ulit. Pero hindi hinahayaan niyang mag-get in the way yung sa happiness niyo, yung kanyang guilt, no? Takot po talaga ang taong ito, no? Pero ayan, no, sabi niya, I cry at night, no? Inaiisip ka po nito talaga sa gabi, malalim po ang iniisip nito. At talagang hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya. Very confused ang taong ito. There's confusion, confused na confused po ang taong ito. At sa palagay ko, lalo po siyang mako-confuse sa mga susunod na panahon pag alam niyang ayaw mo na. Sabi niya, it is dark without you. Totoo, no?
it is really dark without you. Namimiss ka po nitong taong to. At sa tingin niya po ay nahihirapan na po siya, nararamdaman niya po na nahihirapan na po siya. At alam niya po na baka nililet go mo na raw siya, no? Kasi parang napagod ka na rin sa kanya. Parang pinamukha mo rin naman sa kanya daw na kaya mo na rin nang wala siya, no? And sa last card, parang ang nangyari kasi, instead of lahat ito, no, ay mag-sorry siya sa'yo, mag-sorry siya sa'yo, lahat ay gawin niya para mawin ba kanya. Ang ginawa niya po, sinisika niya. Ikaw daw ang nag-trigger sa hiwalayan niyo. Oh my God. Ikaw pa daw ang nag-trigger, ikaw daw ang may kasalanan ng inyong paghihiwalay, no? Yan po yung ginawa niya sa'yo para mag-guilty ka, para pag bumalik siya sa'yo, ay madali siyang makapasok, no? Dahil nga po sa, dahil ikaw yung may guilt, madali ka na niyang mapasukan, ano? So, mali po kasi yung discard niya. Yan ang kasalanan niya. Okay, that is your first reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga saloobin, ano? And always hit the bell button para po paki-click po yung bell button para po updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload natin. Okay? And paki-like na lang po at para naman po may like tayo. Okay? And sa akin pong mga subscribers na family ko na gusto pong magpa-personal reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena, no? Iniba ko po kasi yung messenger dahil that time wala na ako makitang Lady Elena, yung pala napakaraming scammers, no? Anyway, dyan po nyo ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And isa pa po, no? Nilagay ko po dyan yung fake na Lady Elena para po maging aware kayo kung sino po yung peke, no, at nang sisingil po ng mga mahal, no, yung mga dollars, tapos through PayPal, etc. No, scam po yan. At pag meron po siyang, at pag gusto niyo daw po akong makita, magbibigay po sila ng link, no, kung saan po na pagkayan po ay inyong clinic, no, sinasabi ko po sa inyo, lahat po ng data nyo sa inyong cellphone ay mahahack. Yan po ang sabi ng mga ibang subscribers ko. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako ang taong yan. Fake po yan. Mag-iingat po kayo. Okay? And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayong malulungkot, ha. Lagi nyo pong iisipin, no, na napakaswerte po natin, tayo po ay nagising ngayong araw na to and we still have chance na baguhin po yung ating mga pagkakamali sa buhay, no? Kaya sana po ay huwag kayong malungkot. Lagi nyo pong iisipin na you have to wake up every day. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Be grateful that we are still alive and healthy. At ano po, no, mahalin natin ang ating mga sarili. Tandaan po natin na self-love is still the best love of all. Swerte po tayo talaga na mahalin din tayo. O bonus na lang po talaga kung tayo ay balikan ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa atin o ating mga taong nagmamahal sa atin. Pero sa totoo lang po, sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang po, ay talagang makikita mo po talaga na pag minahal mo yung sarili mo, vinalue mo yung sarili mo, makikita mo po na ganun ka rin mamahalin ng mga tao. Okay? And you have to always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot po. Ako po ay babalik for another set of readings or second reading for the day. For the meantime, sana napanood nyo na rin po yung second
second, third, and fourth reading kahapon bago po kayo lumagtaw dito at sa mga susunod na readings pa. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po tayo ay nagsisimula ng mag-ipon para sa ating One Love a Day ulit, no? Nagaganapin natin maybe February or March. Yan po, no? Depende po sa maiipon natin, ano? So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. And we are now approaching 18,000 subscribers. Maraming salamat po from the bottom of my heart sa lahat po ng suporta nyo sa akin. Opo, yan po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and magkita-kita po tayo ulit for our second reading of the day. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.